hati din eh, no, Ruth. Siyempre merong makatlap, makakamala, at meron pang isa ay ayaw niya, local lang ang boboto niya, dahil wala doon siya mapili doon sa dalawang kandidato. At saka minsan yung kanina, napag-usapan nyo na to kahapon, napanood ko kasi yung sinasabi nyo, minsan yung halimbawa for women and yung mas bata, di ba? Depende rin sa edad kasi minsan yan yung boboto daw kay Kamala, di ba? May mga ganun silang considerations. Siguro isa pa yung kanina nung nag-open tayo, pinag-usapan natin, depende rin sa policies kasi, di ba? Kung ano yung, saan, saan sila kumikiling, ano? Depende sa policy, pero sa instant hindi ba instant kapag may nakakasalubong na Pilipino or PhilAm, kasi sabi mga Pilipino na turista, pero yung mga PhilAm talaga na nakabase dito or talagang residente dito, maraming issue silang doon nakaatang yung kanilang magiging desisyon. Pero parang katulad din sa atin, it's more of yung malapit sa tiyan, presyo ng grocery dito, issue sa kanila yan, girls. Yes, at saka, inflation. syempre, yung sense of security pag maglalakad sila palabas ng bahay nila, yan ang mga issue na kanilang iniisip before sila pumili ng bobotoy. So kahit na yung iba registered na Democrat or registered sila as Republican, pwede mabago. Depende kung ano yung issue na nangyayari before the elections. Kumbaga parang kasi nasanay tayo na hindi kasi ang mga Pilipino, 'di ba, not based on issues or yung mga ganyang principles. Yeah, pero ang kwento kasi sa akin ng mga kaibigan ko, pag nag-register, if you're a registered Republican or Democrat, bago daw mag-election, may mga binibigay sa kanilang parang brochure or pamphlet kung ano yung iboboto mo, kung saan ka po posisyon on certain issues. So yung sinasabi mo pala, Jovi, hindi ganun kasolid yung mga Pilipino kasi nag-iiba-iba sila on certain issues. Ganun ba? Merong ganun. Yung mga na-interview ko doon sa report ay sila talaga bumoto sila based on kung ano yung kanilang sign up sila doon sa isang partido. Pero may mga iba nakausap tayo na talagang sila. Halimbawa, Democrat yung isa nakausap ko, pero parang meron silang hindi nagugustuhan sa kandidato ng Democrats. So, they will vote Republican this time. Or pwedeng baliktad din naman sa ngayon. Kaya sabi nga nila, yun daw kasi yung yun yung tinatawag na demokrasya dito. Kahit na parang kung tutuusin, ang laki ng Asian American kasama ang Filipino Americans na voting bloc na 20 million almost, pwede talaga makasway or makaswing ng ng kung anong mga resulta ng eleksyon. Kaya lang, dahil demokrasya, hindi naman lahat yun parang katulad sa atin na may mga block voting. Jovi, meron na ba tayong latest count dun sa mga bilang, sa bilang ng mga bumoto na, and kamusta sa swing states as of now? Okay, Chiki, ang sinasabi natin ay yung early voting at saka yung mail-in, pag-mail lang ng boto o kaya yung nag-drop box ay nasa 79 million yan as of early morning kanina sa ating na-monitor. Pero yung actual face-to-face voting, Ruth and Maricel, ay mangyayari in about an hour from now. Doon nga tayo mag-report sa isang polling precinct or yung polling place. Alam ko pinapakita yung ilan dun sa mga kuha natin kay Nabi because we were allowed by the City Hall of Washington DC, itong district na to, na pumasok doon sa to check or get videos ng polling precinct. Kasi pagdating mamaya, in about an hour, kapag nagsimula na yung face-to-face voting or yung actual physical voting dito sa Washington DC, ay hindi na pwede pumasok doon. Pero pwedeng makita yung mood sa labas. So we'll be there to report later. Pero mukhang handang-handa na sila. May mga nagpunta na kahapon to check para mag-practice sila kung paano ang magiging flow nung pagboboto. Hindi ko pa nakikita ko ilan yung pages ng balota dito sa Washington DC, pero sa LA 6 pages yun. So isipin mo, kaya yung iba nag-opt talaga na mag-bail in na lang kasi i-fill up nila yung mga forms sa bahay na nila. So dito, kapag pipila ka, yung the usual na katulad na ginagawa natin sa ating bansa,
na merong booth do saan tayo boboto at kasi sasagutin mo yung 6 pages na yun. Dahil hindi lang naman presidente at vice-presidente ang kanilang pipiliin, syempre pati Congress nila, ang senator nila, at saka ang mga proposition o yung mga local issues na kailangan nila mag-yes or no. Teka, Jovi, sabi mo mag-start siya in about an hour. So, ibig sabihin, alas 6 ng umaga dyan sa Washington, tama ba? And until what time? At least dyan sa States. 7 na. Yung iba magko-close ng 4, pero dito yata 7 to 7 ang huling dinig ko. No? Depende kung saan pinapayagan nila. So, ganun siya. Tatama siya. Ngayong, kumbaga, parang a day late sa atin, di ba? Parang, pero ngayon, Tuesday pa lang naman dito. Pero meron ng pinayagan, pero tradition yata ito, Ruth, Mase, and Chiki, na isang taon, teka, ayoko magkamali pinayagan na sila, alas 12 pa lang, nagsimula. It's a very small town, ang tawag ay Dixville Notch, sa New Hampshire, ito, at kukunti ang tao doon, it's a small town, natapos na nila lahat mula ng kaninang alas 12 ng hating gabi, at alam mo ba na kung ano yung resulta nila? Nabilang na ha. Ano? At it's reflective on how close this race is dahil ang resulta doon ay 3 votes for Kamala and 3 votes for Trump. O, paano yun? So, it's a tie. Sa atin, pag may tie, It's a tie. Quick toss coin, di ba? Kanila, paano? Yeah. Sorry, Pennsylvania ito? No, New Hampshire. Oh, New Hampshire. Hampshire. Okay. Jovi, tanong ko na rin. Not the whole state, ha? Yes, Yung Dixville Notch. Yeah. Okay. Kanina binanggit mo na yung as far as the polling centers are concerned, mukhang ready na sila. Ang gusto ko malaman, kasi may nakita ako sa social media, yung iba naman, halimbawa, the business establishments, yung nagbo-board up sila, tinatakpan nila ng mga boards yung kanilang mga tindahan. Kasi ang kinakatakot daw nila, a few hours after the elections, kasi nga, di ba, usually mabilis yung resulta dyan, except nung nakaraan, Pero baka daw mangyari itong January 6 event na nagkagulo, sinugod yung Capitol. May nakikita kang ganyan, yung mga tindahan na nakasara? Okay. Well, sabi nung kahapon kasi I attended yung parang prayer vigil or prayer rally na interfaith. At merong mga Filipino doon na nagsasabi na meron nga mga polling precincts or polling places na yung paligid ay medyo secure, ito na sinasabi ni Ruth, pero nagkataon yung aking pupuntahan, yung Martin Luther King Public Library ay hindi naman. Parang actually puro salamin nga yung yung polling precinct na yun, parang transparent, kitang-kita mo yung loob. Pero wala naman, saka yung mga stores sa paligid, wala naman sila nung take. Pero yes, alam din natin na pinaigting ang seguridad lalo doon sa site ng January 20 na hindi magandang pangyayari dito sa Washington DC, kung saan nga ay merong kaguluhan doon. Alam natin ay maraming lumilibot na nga doon na police at iba pang puwersa.